Sa unang tingin, para lang itong isang simpleng kwento ng mag-ina na nagsusumikap mabuhay sa hirap ng buhay. Pero kung alam mo lang kung anong nilalang ang kanilang inalagaan, baka hindi mo na kayaning tapusin ang kwentong to. Nagsimula ang lahat sa isang gabi ng malakas na ulan, sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, kung saan bihirang may dumaan, at mas bihira pang may gustong tumira. Doon nakatira si Aling Minda, isang labandera, at ang kanyang anak na si Liza, 8 taong gulang, mahinhin, at palaging tahimik. Wala silang asawa o ama sa bahay. Matagal nang iniwan si Aling Minda ng lalaking minahal niya, dala raw ng kahihiyan at takot sa kahirapan. Mula noon, si Liza na lang ang naging dahilan ng paghinga ni Aling Minda. Walang kuryente sa bahay nila. May ilaw lang kung may kandila, at may hapunan lang kung may napagkitaan si Aling Minda sa paglalaba. Pero kahit ganoon kahirap, hindi kailanman nagreklamo ang bata. Tahimik siyang sumusunod sa kanyang ina, parang may iniingatang lungkot na ayaw ipakita. Isang gabi, habang pauwi si Aling Minda mula sa ilog dala ang basang damit ng pinaglaban niya, nadaanan niya ang isang masukal na bahagi ng gubat na palaging iniiwasan ng mga taga-baryo. Madalas, may kwento raw na may mga matang nakatitig mula sa dilim, o mga yabag na sumusunod sa iyo kahit mag-isa ka. Pero sa gabing iyon, may narinig siyang kakaiba, hindi yabag, hindi ungol ng hayop. Isang iyak ng sanggol. Napahinto si Aling Minda. Kinilabutan siya, pero nanaig ang awa. Sumunod siya sa tunog, at doon, sa gitna ng mga talahib at ugat ng punong kahoy, nakita niya ang isang bagong silang na sanggol, nakabalot sa basang kumot, nanginginig sa lamig. Diyos ko, bulong niya, halos di makapaniwala. Wala siyang makitang sinumang kasama. Walang bakas ng ina, walang dugo, walang kahit anong palatandaan kung paano ito napunta roon. Parang basta na lang itong iniwan sa kabubatan. Walang ibang ingay kundi ang malakas na ulan at ang iyak ng sanggol. Dinala niya ito pauwi. Pagdating sa bahay, nagising si Liza. "Mama, kaninong baby yan?" tanong niya, gulat na gulat. Napatingin si Aling Minda sa anak, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang kislap sa mga mata ni Liza, isang ngiti na bihira niyang makita. "Mula ngayon, may kapatid ka na," sagot niya. Sa mga sumunod na araw, parang pinagpala ang mag-ina. Ang mga pinaglaban ni Aling Minda, bigla na lang dumoble ang bayad. May nag-aabot ng pagkain sa kanila, kahit hindi humihingi. Ang mga kapitbahay, na dati hindi halos pumapansin sa kanila, ay biglang naging mabait at palakaibigan. Para bang may di maipaliwanag na swerte ang dumating sa kanila. Pero hindi nagtagal, may mga napansing kakaiba si Aling Minda. Tuwing hating gabi, magigising siya sa tunog ng mga kuko na kinakamot ang sahig. Akala niya una ay pusa lang, pero tuwing sisilip siya, tahimik lang ang sanggol na parang mahimbing na natutulog. Tuwing ipapadede niya ito, mapapansin niyang malamig ang balat ng bata, hindi tulad ng normal na init ng isang bagong silang. Minsan, napansin niya ring walang anino ang bata sa ilalim ng araw. Sinabi niya ito sa kaibigan niyang si Aling Rosa, isang matandang hilot na may kaalaman sa mga kakaibang bagay. "Baka naman guni-guni mo lang, Minda, anito, pero kita sa mukha nito ang pag-aalala." Isang araw, habang naglalakad si Liza pauwi mula sa eskwela, may isang matandang pulubi na lumapit sa kanya. "Anak, huwag mong hayaang mahulog ang loob mo sa sanggol na yan. Hindi mo siya kapatid." Napaatras si Liza, gulat sa sinabi ng matanda. "Sino po kayo?" Ngumiti lang ang matanda, pero hindi mabait ang ngiti nito,
parang alam nito ang isang lihim na hindi dapat malaman ng iba. Pag-uwi ni Liza, ibinulong niya ito sa kanyang ina. "Mama, sabi po ng isang matanda, hindi raw natin tunay na kapatid yung baby." Ngunit sa halip na magalit o matawa, natulala si Aling Minda. Dahil sa likod ng isipan niya alam niyang may mali. At sa gabi ring iyon, nahuli niya ang sanggol na may matang pula, nakatingin sa kanya, habang ngumunguya ng kung anong madilim at madugo sa sulok ng kwarto. At doon nagsimula ang takot. Isang takot na hindi basta takot sa halimaw, kundi takot na baka minahal na nila ang isang bagay na hindi nila lubusang kilala. Na baka huli na ang lahat. At kung akala mo'y natapos na rito ang kwento, nagkakamali ka. Dahil may mas malaking sikreto ang nilalang na yon. Isang sikreto na maglalagay sa panganib hindi lang sa mag-ina, kundi sa buong baryo. At ang tanong, anong klaseng ang nilalang ang sanggol na to, at bakit ito iniwan sa gubat? Nang gabing nahuli ni Aling Minda ang sanggol na may pulang mata, hindi siya nakatulog. Nakaupo lang siya sa gilid ng banig, pinagmamasdan ang bata na muling nakatulog na parang walang nangyari. Wala na ang dugo sa bibig nito, at ang anyo nito ay parang inosenteng anghel. Pero alam ni Minda na hindi siya nagkamali nang nakita. Kinabukasan, isinama niya si Liza sa bahay ni Aling Rosa. Tahimik si Liza habang naglalakad, parang nararamdaman din niya ang bigat ng nalalaman nilang dalawa. Pagdating nila, agad na inilibing ni Aling Minda ang lahat ng pag-aalinlangan at ikinuwento ang lahat, mula sa pagkapulot nila sa sanggol, hanggang sa pulang mata at dugo sa bibig. Tahimik si Aling Rosa. Matagal itong hindi nagsalita. Hanggang sa marahan itong tumayo at binuksan ang isang lumang bowl sa sulok ng kanyang kubo. Mula roon, inilabas niya ang isang maliit na sisidlan ng langis, kulay berde ang laman at amoy insenso. Hindi basta sanggol ang napulot mo, Minda. At sa totoo lang baka hindi rin aksidente ang pagkakapulot mo sa kanya. Napakunot ang noo ni Minda. Anong ibig mong sabihin? May utang ang dugo mo, sagot ni Aling Rosa. Matagal ko nang nararamdaman yan. Ang nanay mo hindi mo ba alam kung sino siya talaga? Nabigla si Minda. Hindi siya nakasagot. Hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ina. Bata pa siya nang iwan siya sa pangangalaga ng kanyang lola. Ang alam lang niya, maagang namatay ang kanyang magulang. Pero hindi pala iyon ang buong katotohanan. Ang ina mo, bulong ni Aling Rosa, ay isang albularyang tumalikod sa tungkulin. Dati siyang tagapangalaga ng mutya ng kalikasan, isang kristal na kayang magtaboy sa dilim. Pero isang araw, nawala ang mutya. At kasabay ng pagkawala nun, may dumating na sumpa sa buong linya ng pamilya niyo. Nanlamig si Minda. Kaya ba kami laging sinusundan ng kamalasan? Kaya ako iniwan. Kaya ako nag-iisa. Tumango si Aling Rosa. At yang sanggol na yan, hindi yan basta sanggol. Isa siyang sugo. Isa siyang alay ng nilalang na matagal nang naghahanap sa mutyang yon. Isinilid sa anyo ng inosente, pero hindi inosente ang layunin. Naramdaman ni Minda ang biglang sakit sa kanyang dibdib, parang nananakit ang sariling laman loob niya sa bigat ng katotohanang hindi niya hiningi. Pwede pa bang itama? Tanong niya. Depende, sagot ni Aling Rosa. May natitirang paraan, pero kailangan mong tanggapin ang tungkulin ng ina mo. Kailangan mong hanapin ang mutya, at harapin ang nilalang na naghahanap nito, isang aswang na hindi lang basta aswang. Isa siyang pinuno sa ilalim ng lupa, at ang sanggol na yan ay anak niya.
Napatingin si Liza sa kanyang ina, ang mga matay punang takot. Mama, ayoko sa kanya. Mahigpit na niyakap ni Minda ang anak. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Mula sa bowl, inilabas ni Aling Rosa ang isang bagay na nakabalot sa pulang tela. Pagbukas nito, lumantad ang isang kabibe, pero hindi ordinaryo. Ang balat nito ay parang perlas na may liwanag sa loob, at may ukit ng sinaunang simbolo. Ito ang kabibe ni Apo Kalangitan, sabi ni Rosa. Ito ang magbubukas sa daan ng mga nilalang, at magpapakita ng daan patungo sa mutya. Pero huwag mong bubuksan ng hindi ka handa. Dahil kapag sinimulan mo na, wala nang balikan. Nang gabing iyon, habang tulog si Liza, tahimik na pinagmamasdan ni Minda ang kabibe. Parang may bulong sa loob nito. Para bang tinatawag siya. Ngunit kasabay ng tawag ay ang takot. Takot na baka hindi niya kayanin. Takot na baka totoo nga ang lahat. Sa mga sumunod na araw, lalong naging kakaiba ang ikinikilos ng sanggol. Minsan ay mahuhuli nila itong nakaupo sa madilim na sulok, nakatitig lang sa pader, parang may kausap. Minsan ay may maririnig silang mahihinang boses sa paligid ng bahay, kahit sila lang ang nandoon. At tuwing gabi, mas lumalalim ang dilim, parang may nakatingin mula sa kabubatan. Nagdesisyon si Minda na magsimula ng pagsasanay. Binigyan siya ni Aling Rosa ng mga dahon at langis na kailangang pag-aralan, mga pangontra, mga orasyon, at ritual na kayang magpatigil ng lakas ng dilim. Pero hindi madali. Madalas, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang mga bagay. Minsan ay umiiyak siya nang hindi niya alam kung bakit. Parang may bumubulong sa kanyang isuko na lang, tanggapin na lang ang kapalaran. At mas lalong sumisikip ang mundo nila. Ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng magtanong. Bakit parang laging umiiyak ang sanggol sa gabi? Bakit parang may mabigat sa paligid ng bahay nila? May isa pang kapitbahay na nagkasakit at hindi na gumaling, at ang bulong-bulungan, baka raw dahil sa batang hindi tao na kasama nila. Dumating ang araw na napilitan si Minda na ilayo si Liza pansamantala, ipinakiusap niya ito kay Aling Rosa, habang siya naman ay tuluyang isinubsob ang sarili sa pag-aaral at paghahanda. Alam niyang hindi na ordinaryong buhay ang binabalikan niya. At habang patuloy ang kanyang paglalim sa mga dasal at anting-anting, isang gabi habang hawak niya ang kabibe, bigla itong nagliwanag at bumuka ng kusa. At sa loob nito, isang sinag ng liwanag ang tumama sa dingding, at mula roon, lumabas ang anyo ng isang diwata. Hindi mapakali si Minda, pero hindi siya umatras. Aling Minda, wika ng diwata, ang boses ay parang hangin na may lungkot. Huli ka na. Gumising na ang ina ng dilim. At ang sanggol na inalagaan mo ay simula pa lang ng kanyang paghahari. Habang naglalaho ang anyo ng diwata sa liwanag ng kabibe, naiwan si Aling Minda na nakaluhod sa malamig na sahig ng kanyang kubo. Parang may mabigat na batong nakaipit sa kanyang dibdib, at hindi niya malaman kung dahil ba yon sa takot, o sa bigat ng katotohanang kailangan niyang harapin. Hindi lang ito kwento ng aswang. Hindi lang ito tungkol sa mutya. Ito'y kwento ng dugo, ng pamana, at ng isang responsibilidad na hindi niya kailanman hiniling, ngunit ngayoy hindi na niya matatakasan. Gumising na ang ina ng dilim, paulit-ulit na umaalingaw sa isip niya ang babala ng diwata. Bumalik ang alaala ng kanyang kabataan, kung paanong iniwan siya ng ama, kung paanong lumaking walang nanay, kung paanong tinuya siya ng mga batang kapitbahay noon na anak ng kulam. Hindi niya kailanman inintindi ang mga bulong-bulungan.
Akala niya'y simpleng tsismis lang. Pero ngayon, unti-unti niyang naintindihan, totoo ang mga usapan. At ngayon, siya ang sentro ng panibagong kwento, isang kwento ng kaguluhan na siya mismo ang kailangang tapusin. Sa mga sumunod na araw, habang si Liza ay nasa pangangalaga ni Aling Rosa, si Minda ay nanatili sa bahay. Inayos niya ang mga dahon, ginugol ang maghapon sa pagbabasa ng lumang aklat na iniwan ni Rosa. Nagpausok siya sa bawat sulok ng bahay, sinikap na alalahanin ang mga orasyong tinuro sa kanya. Pero tuwing pipikit siya, bumabalik ang imahe ng pulang mata ng sanggol, ang malamig nitong titig, ang ngiting walang emosyon, ang ninunguya nitong madilim na laman. Isang hating gabi, habang binabasa niya ang isang pahina tungkol sa panawagan sa mga tagapangalaga ng liwanag, biglang namatay ang ilaw ng gasera. Sabay noon, may narinig siyang kaluskos sa bubong. Mabilis. Mabilis. Parang gumagapang. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod. Kinuha niya ang langis ni Aling Rosa at binuksan ang kabibe, pero walang liwanag. Wala. Parang hindi ito tumutugon. Narinig niya ang kaluskos na bumaba na mula bubong, papunta sa gilid ng bahay. May anino sa bintana. Mahaba ang leg. Manipis ang katawan. At ang mga mata pula tulad ng sanggol. "Huwag ka sanang pumasok, huwag mo sanang kunin ang anak ko," bulong niya habang yakap ang kabibe. Paglingon niya sa duyan ng sanggol, wala na ito. Diyos ko, lumabas siya ng bahay, kahit nanginginig pa rin. Sa ilalim ng mahina at maulap na buwan, may nakita siyang hugis sa gubat, isang babae, payat, mahaba ang buhok, at sa bisig nito'y nakasampay ang sanggol. Nakangiti ito. Ngunit ang ngiti hindi ng tao. Para itong masyadong malaki, parang sinadya para manakot. "Minda," bulong ng babae kahit malayo. "Huwag mo nang labanan. Dugo mo siya. Dugo ko siya. Isa ka sa amin." "Nagkakamali ka," sigaw ni Minda, nanginginig ang boses. "Hindi ako kagaya niyo." "Hindi mo ba nararamdaman?" tanong ng nilalang. "Sa bawat gabi na pinili mong alagaan siya, sa bawat sandaling inisip mong siya'y isang inosente, unti-unti kang binubuksan sa kadiliman. Hindi mo man aminin, may parte sa iyo na gustong manatili siya." Tumulo ang luha ni Minda. Totoo. Sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanyang puso na natutong mahalin ang sanggol. Isang bahagi na gustong paniwalaan na maaari siyang maging ina, kahit sa isang nilalang na hindi niya maintindihan. "Minsan lang akong pinili," bulong niya sa sarili. "At ngayon, pinipilit niyong bawiin yon." Lumapit ang nilalang, hawak pa rin ang sanggol. "Walang pagpili, Minda. Sumpa ito. At ang mga isinumpa ay laging babalik sa pinagmulan." Sa isang iglap, umatras ang nilalang sa dilim, kasabay ng malalakas na huni ng uwak at pag-ikot ng hangin. Naiwan si Minda mag-isa sa gitna ng gabi. Tumingin siya sa langit at isinigaw ang buong sakit ng kanyang puso. Kinabukasan, sugatan siya't marungis nang dumating sa bahay ni Aling Rosa. Dala niya ang sanggol, tahimik itong natutulog, parang walang nangyari. "Ayaw akong paalisin," sabi ni Minda habang umiiyak. "Pero hiningi ko siya pabalik. Hindi para alagaan kundi para iligtas ang anak ko. Ang tunay kong anak." Tahimik si Aling Rosa. Tiningnan niya ang kabibe, at sa pagkakataong iyon, unti-unti na namang lumiwanag ito. "Bumubukas na ang daan," sabi ni Rosa. "Pero kailangan mong piliin kung lalakad ka roon."
Mahal ko si Liza, sagot ni Minda. At kahit anong sumpa pa yan, hindi ko hahayaang may kumuha ng mundo niya. Kung ito ang kapalit, tatanggapin ko. Pero hindi bilang isa sa kanila, kundi bilang ina na lalaban. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula ng dumalaw ang mas maliliit na panganib. May mga ibong itim na nakatambay sa bubong. Ang hangin ay laging malamig kahit araw. May mga batang nagkakasakit na hindi gumagaling. At sa sulok ng baryo, isang matandang lalaki ang nagsabing nakita raw niya ang kanyang anino na gumagalaw mag-isa. Ang dilim ay unti-unti nang kumakalat. Hindi na ito basta kwento. Isa na itong digmaan. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Minda, dating labanderang tinanggihan ng mundo, ngayon ay naging tagapangalaga ng liwanag, kahit hindi pa siya handa. Kahit ang puso niya ay sugatan. Kahit ang nakaraan niya ay punang tanong. Dahil sa likod ng lahat ng ito, alam niyang hindi lang ito laban para sa sanggol o sa mutya, ito'y laban para sa puso niya. At habang muling naglalim ang gabi, narinig niyang bumukas ang kabibe. Mula sa loob nito, isang liwanag ang gumuhit sa lupa, at sa dulo ng guhit na iyon, may isang nilalang na naghihintay. Hindi tao. Hindi rin hayop. At habang papalapit ito, bumigat ang hangin. Mula sa gabing lumitaw ang nilalang sa liwanag ng kabibe, hindi na muling naging payapa ang paligid ni Aling Minda. Kahit araw, tila hindi na umaabot ang liwanag ng araw sa loob ng kanilang bahay. Ang mga alagang manok ni Aling Rosa, isa-isang nawala. Ang hangin, kahit walang bagyo, ay laging may daladalang lagitik ng dahon at halakhak na mahina pero matalim, parang nanunukso. Maging si Liza, kahit hindi pa lubos na nauunawaan ang nangyayari, ay nagsisimula ng matakot. Ayaw na niyang matulog mag-isa. Madalas siyang managinip ng mga mata, pulang mata na laging nakatitig sa kanya sa dilim. Sa mga panaginip niya, lagi siyang hinahabol ng boses na pabulong, "Anak ka ng liwanag, pero ang dilim ay nasa loob mo." "Ma, uwi na lang tayo sa Maynila?" Minsan ay tanong ni Liza, mahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang ina. Ngunit alam ni Minda na wala nang uwi ang ligtas. Kahit saan sila magpunta, susundan sila ng nilalang na iyon. Dahil hindi lang ito tungkol sa isang bata, ito ay digmaan ng dalawang mundong matagal nang magkalaban. At siya, kahit ayaw niya, ay nasa gitna. Kasama si Aling Rosa, sinimulan nilang ihanda ang kanilang sarili. Gumawa sila ng bilog sa paligid ng bahay gamit ang asin, luya, at abo ng sagradong kahoy. Sa bawat sulok ng bubong, itinali ni Rosa ang pulang sinulid na may mga orasyon. Tinuruan si Minda ng dasal para sa gabi, hindi basta panalangin kundi mga sinaunang salita ng mga babaylan. Pero kahit anong paghahanda, may mga gabi pa ring hindi nila maipaliwanag. Minsan, habang si Minda ay nagpapakulo ng langis na may dahon ng sambong, may amoy silang nalanghap, hindi galing sa apoy kundi parang bulok na laman. Nang sinundan nila ang amoy, natagpuan nila ang isang piraso ng balat ng tao sa tabi ng bintana. At sa likod nito, may nakaukit na mga simbolo, parang babala. "Hindi ka pa handa," sabi ni Aling Rosa, habang pinupulot ang balat gamit ang dahon ng saging. Sinusubok ka niya. Pinipilit kang bumigay sa takot. Dahil alam niyang ang takot, kapag lumalim ay pintuan para sa kanya. Ngunit hindi lang takot ang pasanin ni Minda. Sa mga gabing tahimik, kapag kapiling niya si Liza, bumabalik ang mga tanong na hindi niya masagot. Tama pa ba tong ginagawa ko? Paano kung totoo ngang may dilim sa dugo ko?
Paano kung hindi ko talaga kayang iligtas ang anak ko? Minsan ay nauupo siya sa gilid ng duyan ni Liza, pinagmamasdan ang anak habang natutulog. Napaka-inosente. Napakapayapa. Pero sa loob niya, may boses na palaging bumubulong, iiwan ka rin niya. Katulad ng pag-iwan ng lahat sa'yo. Hindi mo siya maililigtas. Dahil ikaw mismo bahagi ng dilim. Isang hating gabi, habang pinagmamasdan ang kabibe, may liwanag na muli itong ibinuga. Ngunit hindi tulad ng dati, ang liwanag ngayon ay parang putol-putol. At sa gitna ng liwanag, isang imahe ang lumitaw, isang bata, nakatayo sa gitna ng apoy, habang tinatawag si Minda. Ililigtas kita, bulong ni Minda, kahit umiiyak. Kahit masira ako, kahit mawala ako basta ikaw, makaligtas. Lumapit si Aling Rosa at hinawakan siya sa balikat. Minsan, hindi sapat ang pagmamahal para labanan ang kadiliman. Kailangan mo ring maniwala, hindi lang sa kanya, kundi sa sarili mo. Sa mga sumunod na araw, lumapit ang panganib. May batang nawawala sa kabilang purok, natagpuan itong walang malay sa ilalim ng puno, nanginginig at hindi makapagsalita. Sa paligid ng katawan nito, may mga bakas ng maliliit na paa, hindi tao, hindi hayop. Tila mga kuko na matutulis, paikot-ikot sa katawan ng bata, parang sinalubong ng ligaw na ritual. Ang mga hayop sa baryo ay naging mailap. Ang hangin, lagi nang may dalang malamig na ihip kahit tirik ang araw. Sa mga salamin ng bahay, may mga aninong dumadaan kahit walang taong naroroon. Si Minda, kahit ayaw, ay nararamdaman ang paninikip ng kanyang hininga. Parang may bagay na pilit na gumagapang sa kanyang balat. Isang gabi, habang nagdarasal sila ni Aling Rosa, may biglang lumipad na uwak at bumangga sa bubong. Pagkabangga, bumagsak ito sa lupa, patay, ngunit sa likod ng pakpak nito, may nakasulat, hinog na ang dugo. Hindi na lang ito babala. Isa na itong hudyat. Papalapit na siya, sabi ni Aling Rosa. Kailangan mong piliin, tatakbo ka ba o lalaban? Hindi mo siya mapipigilan kung kalahati ng puso mo ay puno pa ng alinlangan. Tumahimik si Minda. Hawak niya ang kabibe, ang mutyang pilit niyang binubuksan. Pero parang ayaw nitong tumugon. Dahil alam nitong may bahaging takot pa rin siya. Habang papalapit ang hating gabi, narinig nila ang mga yapak mula sa kabubatan. Mabibigat. Parang humahakbang ang isang nilalang na walang laman, puro butot balat. Sa hangin ay may kasamang boses ng sanggol na umiiyak, pero hindi tunog ng kagutuman, kundi tunog ng panggising. Isang paalala na ang oras ng paghaharap ay nalalapit. Tumayo si Minda. Inabot niya ang bote ng langis, ang sinulid, at ang kabibe. Natatakot pa rin ako, bulong niya kay Rosa. Pero kung takot ang susi para maramdaman kong buhay pa ako, idi hayaan mong dalhin ko ito sa laban. Ngumiti si Aling Rosa, bagamat kita sa mata ang pag-aalala. Doon ka magsisimula. Sa takot. Pero ang laban sa puso matatapos. At habang humahaba ang gabi, at ang dilim ay unti-unting lumalamon sa paligid ng baryo, si Minda ay hindi na tumatakbo. Nakatayo siya sa gitna ng anino, hawak ang lahat ng sandatang naiwan ng kanyang lahi. Dahil alam niyang hindi niya pwedeng hintayin ang umaga. Ang dilim ay darating sa kanyang pintuan. At kailangang siyang maging liwanag. Habang patuloy na nilalamon ng dilim ang baryo, lalo ring lumalalim ang katahimikan sa pagitan ni Minda at Aling Rosa. Hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa bigat ng mga hindi pa nasasabi.
Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw kay Minda na hindi lang basta matanda si Aling Rosa, may dala itong bigat mula sa nakaraan, mga lihim na tila pilit niyang niluluno. Isang gabi, habang pinupunasan ni Minda ang langis ng niyog na may orasyon sa mga pinto at bintana, napansin niyang may sulat na lumabas sa ilalim ng kabibe. Hindi ito liwanag, kundi parang usok na bumuo ng mga titik. Isa lang ang mensahe, balik ka sa ugat. Napakunot noo si Minda. Ano tong ugat na tinutukoy, bulong niya. Agad niyang nilapitan si Aling Rosa. May lumabas na mensahe sa kabibe, sambit niya. Balik daw ako sa ugat. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Bagkus, tumalikod ito at kinuha mula sa bowl ang isang lumang sobre. Inabot ito kay Minda, nanginginig ang kamay. Ayoko sanang sabihin, pero panahon na. Binuksan ni Minda ang sobre. Isa itong luma at kupas na litrato ng isang batang babae, hawig kay Minda, pero hindi siya. Katabi nito ang isang babae na may pulang mata at si Aling Rosa. Mas bata pa, mas matikas. Hawak nila ang batang babae na parang anak nila. Yang batang yan kapatid mo. Anong? Anak siya ng ina ng dilim. Pero lumaban siya sa kadiliman. Pinalaki ko siya tulad ng isang tunay na anak. Pinili niyang sumalungat sa dugo niya. Pero humugot ng malalim na hinga si Rosa, nang makilala niya ang ama mo, umibig siya. At ikaw ang naging bunga. Nanlaki ang mata ni Minda. Hindi ako ang ina mo, Minda. Ako ang umagaw sa'yo. Sa gabi na tinangka ng ina ng dilim na bawiin ka. At mula noon, isinumpa niya akong bantayan ka, hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang tanod ng kanyang galit. Parang gumuho ang mundo ni Minda. Lahat ng alam niya tungkol sa sarili, kasinungalingan. Lahat ng iniiyakan niyang pagkabata, pagkukulang, paghahanap sa sarili, hindi pala dahil sa kahirapan o kapalaran, kundi dahil sa isang lihim na tinago sa kanya. Ako anak ng kapatid kong aswang. Hindi basta aswang, Minda, sagot ni Rosa, kundi ang unang anak ng kadiliman. Ikaw ang bunga ng pagtatangkang basagin ang hangganan ng liwanag at dilim. Kaya kahit anong gawin natin, ang dilim ay laging hahanap sa'yo. Tumulo ang luha ni Minda. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo. Pero kahit ano nang gawin niya, hindi niya matatakasan ang mga mata ng litrato. Parang sinasabi sa kanya ng larawang iyon, wala kang kawala. Dugo mo ito. Kinabukasan, habang tahimik pa ang paligid, isang sigaw ang pumunit sa hangin. Isang bata sa kabilang kanto, natagpuan sa gitna ng ilog, walang buhay, pero walang sugat. Parang kinuhaan ng kaluluwa. Lumabas si Minda at lumapit. Doon niya nakita ang usok na bumabalot sa bata, maitim, mabigat, at parang may buhay. Tumingin siya sa kabibe sa kanyang bulsa, walang liwanag. Parang tinanggihan siya. Hindi na kita pinoprotektahan, bulong niya sa sarili. Sinusubok mo na ko. Pagbalik sa bahay, hindi niya naabutan si Liza. Wala siya sa duyan. Wala sa silid. Wala sa ilalim ng mesa kung saan siya madalas maglaro. Kinabahan si Minda. Liza, sigaw niya. Liza! Sa ilalim ng bahay, may nakita siyang papel na may sulat kamay. Kung gusto mong malaman kung sino ka talaga, sundan mo ako. Hindi pirma ng halimaw ang mensaheng iyon. Pamilyar ang sulat. Kilala niya. Kay Aling Rosa.
Tumakbo siya palabas ng bahay, dala ang langis, ang kabibe, at isang sanga ng saging na may orasyon. Dumaan siya sa madamong daan papuntang gilid ng gubat, sa lugar kung saan unang nakita ang ina ng dilim. Doon, sa gitna ng nagliliyab na usok, nakita niya si Rosa. Nakatayo sa gitna ng bilog ng abo. Hawak-hawak si Liza, ligtas, pero tulog. "Ano to?" sigaw ni Minda. "Ba't mo siya dinala rito?" "Dahil hindi ka pa handa. Gusto kong makita kung hanggang saan ka lalaban para sa kanya. Sinubukan mo kong dayain." "Hindi, Minda, sinubukan kitang ihanda. Dahil hindi ka basta anak ng kadiliman. Ikaw ang susi para tapusin ang digmaan. Ang ina ng dilim ay hindi lang kalaban mo, ina mo rin siya." Nanlambot si Minda. Hinanhina siyang lumuhod sa lupa. "Hindi ko to kaya, pero kaya mo," sagot ni Rosa. Dahil ang kabibe ay hindi basta proteksyon. Isa itong salamin. Ipinapakita lang nito ang lakas kung naniniwala ka. At kung hindi mo tanggapin ang sarili mong pinagmulan, hindi ito muling magliliwanag. Hawak ang kabibe, pinagmasdan ni Minda ang sarili sa refleksyon nito. Sa unang beses, nakita niya ang aninong itinatago niya, ang pulang mata, ang ngiting may bahid ng dilim, at sa likod nito ang sariling anyo niyang handang lumaban. Biglang lumamig ang paligid. Umikot ang hangin. Mula sa mga puno, nagsimulang bumaba ang mga nilalang, mahaba ang kuko, lumulutang, at may mga matang pula. Kasabay ng mga huni at mga sigaw ng hangin, narinig niya ang isang tinig, malambing pero matalim, "Anak ko, handa ka na bang umuwi?" Ang hangin ay naging parang salamin, mabigat, malamig, at parang may bumubulong sa bawat ihip nito. Sa gitna ng kagubatang natabunan ng usok at aninong gumagapang sa mga puno, nakatayo si Minda, hawak ang kabibe na muling nagliliwanag, mahina pero matatag. Sa kanyang tabi, si Liza ay mahimbing pa ring natutulog, tila walang kamalay-malay sa bangungot na nalalapit. Humakbang si Aling Rosa, ang katawan ay bahagyang nanghihina, ngunit ang mga mata ay matalim pa rin. Nandito na siya, bulong niya. Kapag lumitaw siya, wala nang atrasan. Hindi na pwedeng umatras. At doon, mula sa pinakagitna ng kagubatan, lumitaw ang nilalang, ang ina ng dilim. Ang anyo nito ay hindi basta-basta. Hindi siya mukhang halimaw. Ang buhok niya ay mahaba at itim na parang usok, ang balat ay parang porselana, ngunit malamig at walang kulay. Ang kanyang mga mata pulang-pula, hindi dahil sa galit kundi sa uhaw sa kaluluwa, sa lakas, at sa anak. "Matagal kitang hinintay," wika ng nilalang. "Hindi para saktan ka kundi para buuin ka." "Hindi ako bahagi ng kadiliman," sagot ni Minda, pilit pinatatag ang tinig. "Anak man ako ng dilim, pinili kong maging liwanag." Tumawa ang nilalang. "Liwanag? Ang liwanag mo ay galing sa akin. Ako ang nagtanim ng apoy sa dugo mo. Ako ang gumising sa'yo. Lahat ng sakit, lahat ng takot, iyan ang patunay ng pagdurugo ng lahi natin. Anak kita, Minda. At ngayon, panahon na para bumalik ka sa sinapupunan ng tunay mong mundo." Nanginginig ang kabibe sa kamay ni Minda. Parang may gustong pumutok mula rito, liwanag na pilit humahanap ng daan palabas. Pinikit ni Minda ang mga mata. Sa likod ng takot, naroon ang mga alaala, ang bawat gabi na iniiyakan niya ang kakulangan ng pagkatao, ang bawat araw na tinatanggap niyang kulang siya sa pagmamahal ng mundo. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, isang mukha lang ang palaging lumilitaw, si Liza. "Hindi ako lalaban para sa lahi," bulong niya.
Lalaban ako para sa anak ko. Humakbang siya sa gitna ng bilog na nilikha ni Rosa. Tinanggal niya ang sagradong sinulid sa kanyang braso at hinawakan ang kabibe sa dalawang kamay. Mahal mo raw ako. Ipakita mo, sigaw niya sa nilalang. Kung totoo kang ina ko, hayaan mong pumili ako. Isang alingawngaw ang sumabog sa hangin. Ang lupa ay umalog, ang mga puno ay yumuko. Mula sa mga anino ay lumitaw ang mga nilalang, mga halimaw na parang pinagsamang hayop at anino, dumurugo ang mga mata, at sumisigaw ng pangalan niya. Mindaa. Mindaa, ngunit hindi siya umatras. Hinawakan niya ang kabibe. Pinikit muli ang mga mata. At sa huling beses, ibinuhos niya ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng galit at lahat ng pagmamahal. Sa loob ng kabibe, sumiklab ang liwanag na hindi lang basta liwanag, ito ay alaala, paninindigan, at paninindigong lumalaban sa kadiliman. Sumambulat ang liwanag sa paligid, tinamaan ang bawat halimaw. Isa-isa silang nagsisigaw, naglaho sa hangin na parang abo sa apoy. Ang lupa ay muling natahimik. Ngunit ang ina ng dilim, nakatayo pa rin, ngunit ngayon, mas payapa ang anyo. Sa kanyang mga mata, may bakas ng luha. Pinili mo ang mundo na sinaktan ka kahit anak kita. Dahil dito ko natagpuan ang totoong pagmamahal, sagot ni Minda. Hindi mo yon naibigay. Hindi mo yon naintindihan. Baka nga, tugon ng nilalang. Pero isang araw, malalaman mo rin ang buong kwento. Hindi lahat ng dilim ay masama. Minsan ito'y simpleng pagmamahal na nabigo. Bumukas ang lupa. Muling bumalot ang usok sa nilalang. At sa isang iglap, nawala siya, kasama ang mga nilalang na kanina'y sumalakay. Tahimik. Tahimik ang buong paligid. Bumagsak si Minda sa lupa, hinal, luhaan, at pagod. Tumakbo si Rosa at sinalo siya. Tapos na. Minda, tapos na, hindi pa rin siya makapaniwala. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Ngunit sa gitna ng lahat, marahan nang nagising si Liza. Ma, bulong ng bata. Anak, yakap niya ito ng mahigpit, parang ayaw na niya itong pakawalan. Ligtas ka na, ilang araw ang lumipas bago tuluyang bumalik sa normal ang baryo. Walang nakaalam kung ano talaga ang nangyari. Ang balita lang, may batang nalunod sa ilog, isang matandang babae ang nawawala, at isang ina ang muntik nang mawala sa sarili. Ngunit sa loob ng bahay, nakasabit na ngayon sa itaas ng duyan ni Liza ang kabibe, wala na ang liwanag, tila isa na lang itong ordinaryong alahas. Ngunit para kay Minda, iyon ay paalala, na minsan, hinarap niya ang dilim, at pinili niyang manatili sa liwanag. Ngunit isang gabi, habang pinatutulog niya si Liza, napansin niya ang isang bagay. Sa mata ng anak, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sumilay ang bahagyang pula. Mabilis itong nawala, parang aninong dumaan lang. Tahimik na napatingin si Minda sa kabibe. Pinisil niya ito, pero nanatiling malamig. Wala nang liwanag. Wala na rin ang tinig. Pero sa kanyang dibdib, muling sumiklab ang kaba. Dahil kahit tapos na ang digmaan, maaaring ang susunod ay magsisimula sa anak. Lumipas ang mga araw na para bang lahat ay isang malungkot na panaginip na unti-unting kumupas. Tahimik ang baryo, pero hindi ito yaong tahimik na kayang pagtiwalaan. May bakas pa rin ang takot sa mga mata ng matatanda, at sa tuwing sasapit ang gabi, mabilis nang nagsasara ang mga pinto at bintana, tila ba may pakiramdam silang hindi pa tapos ang lahat.
Si Minda, bagamat ligtas na at kasama na si Liza, ay nananatiling tahimik. Sa loob niya, may giyera pa rin, hindi laban sa mga nilalang ng dilim, kundi laban sa mga tanong na naiwan, totoo bang tapos na? O isa lang itong katahimikan bago ang isa pang bagyo? Si Aling Rosa, matapos ang gabi ng labanan, ay parang nawala sa hangin. Iniwan niya si Minda nang walang paalam. Ang bahay na dati may amoy ng halamang gamot at mga panalangin ay ngayon ay malamig, tahimik, at puno ng alikabok. Sa mesa, tanging ang isang sulat na iniwan ni Rosa ang nagsilbing pamamaalam. Minda, nagawa mo na ang hindi ko kayang gawin. Hindi ko na kailangang bantayan ka. Hindi dahil ligtas ka na, kundi dahil kaya mo na. Kung sakali mang dumating ulit ang dilim, alam kong hindi ka natatakbo. Dahil sa'yo may bagong pag-asa. At kung di man tayo muling magkita, dalhin mo sana ang kabutihang yon sa anak mo. Paalam at salamat. Walang lagda. Pero sapat na ang mga salitang iyon para mapaiyak si Minda. Sapagkat ngayon niya lang lubos na naintindihan, mahal siya ni Rosa, hindi bilang bantay lang, kundi bilang ina rin, kahit hindi sila magkadugo. Si Liza, sa kabila ng lahat, ay unti-unting bumalik sa dating sigla. Ngunit may mga gabing umiiyak ito sa panaginip, binabanggit ang mga pangalang hindi niya kilala, o kaya'y nagsasalita ng salitang parang hindi galing sa mundong ito. Alam ni Minda na hindi siya basta bata lang. Sa dugo ni Liza, dumadaloy ang parehong liwanag at dilim na dati kinatakutan niya. Pero ngayon, mas pinipili na niyang tanggapin. Isang hapon, habang pinapainom niya si Liza ng gatas, lumapit ang kabibe na dati nakasabit sa dingding. Wala namang hangin, wala ring kaluskos, pero parang kusa itong nalaglag at gumulong palapit sa kanila. Kinuha ito ni Minda, dahan-dahan, parang muling kinakausap ang isang matagal ng kaibigan. Walang liwanag. Wala na ang misteryo. Pero sa bigat nito sa kanyang palad, alam niyang nariyan pa rin ang kapangyarihan, hindi para gamitin, kundi para ipasa sa susunod. Nagdesisyon siyang ilibing ang kabibe sa ilalim ng puno sa tabi ng kanilang bahay, ang punong dating pinaglalaruan ni Liza at ang kanyang mga kaibigan. Doon, sa lilim ng mga dahon, inilibing ni Minda hindi lang ang kabibe, kundi ang takot na bumalot sa kanya sa napakatagal na panahon. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula na siyang magsalita sa mga tao sa baryo. Unti-unti niyang ikinuwento ang mga nangyari, hindi bilang alamat, kundi bilang totoong karanasan. Hindi lahat naniwala. May ilan na tumalikod, may ilan na umiti lang, pero may ilan din na lumapit, yumakap, at nagsabing salamat. Akala ko ako lang ang may pinapasan. Sa pamamagitan ng kanyang kwento, naging daan si Minda para sa ibang kababaihan sa baryo na matagal nang may dalang takot o hiwaga sa kanilang buhay. Ang kwento ng ina ng dilim, ng kabibe, ng liwanag sa loob ng kadiliman, unti-unti itong naging aral, hindi na lang pananakot. Ngunit sa gabi-gabi bago matulog, pinagmamasdan pa rin ni Minda si Liza. Tinititigan niya ang mata ng bata, hinahanap ang bahid ng pulang liwanag na minsang sumilay. Wala na ito. Pero alam niyang nandoon pa rin. Maaaring natutulog. Maaaring naghihintay. Isang gabi, tinanong siya ni Liza habang nakahiga sa kanyang bisig. Ma, totoo ba yung kwento mo? Yung may dilim sa puso ng tao. Totoo, anak, sagot niya. Pero mas totoo yung pag-ibig. Paano kung balang araw, maramdaman ko rin yung dilim? Hinaplos ni Minda ang pisngi ng anak, hinagka nito sa noo, at mumiti ng marahan. Hindi ako matatakot.
Kasi kasama mo ako. At kung dumating man ang dilim, tatawagin mo ako. Laban tayo. Magkasama. Tahimik ang gabi. Tahimik pero hindi na nakakakaba. Tahimik dahil sa wakas, may kapayapaan na sa puso ni Minda. Hindi niya kailangang maging bayani. Hindi niya kailangang maging anak ng dilim o tagapagdala ng liwanag. Ang kailangan lang ay maging ina. Maging ilaw sa isang batang maaaring, balang araw, humarap din sa sarili nitong kadiliman. At kung mangyari man yon, may landas ng susundan. Sa ilalim ng punong iyon, sa lilim ng mga dahon at hangin ng alaala, nakabaon ang kabibe, hindi na para sa laban, kundi bilang alaala na minsan, isang simpleng babae ang humarap sa sarili niyang anino at pinili pa ring magmahal. Sa mundong laging may pagitan ang liwanag at dilim, ang pinakamatinding laban ay yung pipiliin mong manindigan kahit nanginginig ang tuhod mo sa takot. Dahil minsan, ang tunay na liwanag ay yung hindi sumusuko kahit tinatabunan na ng gabi. Wakas.